mga Pilipino. Pero bago yan, putang ina mo, Risa Ontiveros ka talaga. Hayop ka. Tinanggal mo na naman yung bago kong Facebook. Putang ina ka, wala na akong Facebook. Wala na. Puta, pati yung bago kong gawa, tinanggal. Hayop na yan. Talagang matindi talaga ito si Risa Ontiveros. Kapal na mukha mo, ma'am. Kayo yung mga aktivista na putang ina nyo, sigaw kayo ng sigaw ng karapatan, human rights, mga putang ina nyo. Human rights, putang ina nyo. Takot naman pala kayo. Pinuntahan ko kasi sa kanyang page. Bantakin mo ba naman yung ilang taong ko ng pinangangalagaan ng Facebook? Dahil nung mga kausap ko sa Messenger, naglaho ng parang bula. Pinuntahan ko siya sa kanyang page, finalo ko siya, tapos doon ko siya inaway-away. Pinagmumura ko siya doon at sinabi ko ng kapal ng mukha mo. Pangit ka na, makapal matigas pa ang mukha mo. Oh, inaway-away ko doon. Ano yun ang nangyari sa Facebook ko? Putay na, isang araw pa lang nabubuhay yung bago kong Facebook, tinanggal nyo na namang mga hayop kayo. Hindi, alam nyo, sobra-sobra, no? Sobrang kapal ng mga pagmumukha ninyong mga putang ina nyong mga aktivista kayo, no? Ang kakapal ng mukha nyo, mag-rally-rally, galit kayo sa gobyerno, galit kayo sa ganito, nagpapahayag kayo ng inyong mga galit. Tapos kapag kayo yung nagiging sentro ng galit, ang ina nyo, yung Facebook, hawak nyo pala. Ngayon ko lang nalaman na puta napakalakas ni Risa Ontiveros sa Facebook. Sa Meta, yung putang inang Vera Files na yan at saka yan sila Tordesillas, yung Rappler, mga kupal na yan ng mga na mga fact checker dyan, human intervention sa Facebook. Sa Pilipinas kasi meron pa 6 na buwan, buong taon ngayong February, ngayong 2025 nandyan pa sila, pero next year wala na ang fact checker, putang ina. Pero ang gagawin ng mga hayop na ito, bago sila mawala yung kontrata nila sa Facebook, iti-take down na nila lahat ng mga iti-take down na talaga nila lahat ng mga accounts ng mga Duterte supporter bago mag 2028 pusta tayo. Oo, mantakin mo. Against sa community standards, ang i-call out mo yung isang senador na judgmental. Isang senador na putang ina kung makapagbintang sa mga Senate inquiry niya, sagad. Pero pag siya na yung binuburaot mo, pag siya na yung binuburat mo, tinatanong mo kung magkano yung totoong binayad niya dun sa mga testigo niyang punyeta siya, tangina, makikipag-cooperate sa Facebook tapos ipapatake down lahat ng mga nagsishare ng mga video ni alias Rene. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang daming na terminate na mga na take down na mga Facebook account dahil nagsishare ng mga video ni alias Rene. Asan na yung mga video ni alias Rene? Balita ko nawawala na daw sa social media. Lahat tinitake down. Putang ina, nakakadiri at nakakahiya kayo. Panay ang sigaw nyo para sa karapatang pantao ng mga Pilipino, pero mga pukin ang ina nyo. Kayo mismo mga iyaking kayo. May mga nana kayo. May mga pigsa kayo. Kapag tinutuligsa kayo, gigil na gigil kayo. Papatake down nyo yung mga tumutuligsa sa inyo. Putang ina nyo, mas masahol pa kayo kay Marcos Sr. Kung kailan merong bagong age of information dissemination na tool, itong Facebook, TikTok, YouTube, putang ina, kinokontrol ninyo. Galit na galit kayo sa mga kay Marcos Sr. noon na kinontrol ang media. Ngayon, kinokontrol nyo lahat ang media. Kapag ang mamamayang Pilipino ay sumasagot sa inyo, nahuhuli kayo sa mga kademonyohan ninyo, aba, pinapatanggal ninyo yung mga account. Kaya mga bossing, ako ay umaasa na panoorin at inyong i-share, i-like itong mga videos natin dito sa YouTube. Ito na lang ang meron tayo. May TikTok ako, kaya lang gulo-gulo kasi ng TikTok eh. Ang ingay-ingay, kailangan lagi ka naka-headset. Yung hayop na TikTok. Pero sige na, i-utilize ko na rin yung TikTok na yan. Putang ina nyo, kala nyo mapipigilan nyo kami? Ha? Kala nyo mapipigilan nyo kami sa paglalahad ng mga saloobin namin? Ng babatikos namin sa inyong mga kawatan, kayong mga hayop kayo? Hindi kami papayag. Gamitin natin ang lahat ng ating mga social media accounts at platforms para batikusin ang mga putang ina nito. May balak pang tumakbo ng presidente ang hayop. Mas masahol ka pa kay Bongbong. Buti pa si Bongbong hindi sumasagot, ikaw nagpapa-take down ka. Alam mo, mas bilib pa ako kay Bongbong. Si Bongbong, kahit anong pangbabatikos mo sa kanya, wala siyang pakialam. Hindi para i-take down niya yung iyong social media. Pero putang ina, kayong mga aktivistang mga banal-banalan, mga manyakol naman kayo, mga immoral naman kayo, mga putang ina nyo. Putya, kayo pa ang may ganang magsikil sa malayang pagpapahayag. Kapag pabor sa inyo, tuwang-tuwa kayo. Pero kapag kayo na yung binabatikos, putyang ina, ang sasakit. Masakit? Ha? Bitter ako? Oo. Bitter ako lalong-lalo na sa mga punyeta na yan na kung makapagsalita, kung makaasta, akala mo putang anak ni Jesus. Akala mo ang kapatid ni Jesus kay Maria.
Putang ina, akala mo santo ang mga magulang. Pero puta, puro immoral at mga satanas ang mga hinayupak na yan. Akala mo yung mga pinanganak sa sabsaban. Akala mo yung kalilinis na mga tao. Yung pala puta nang babayad para sirain ang buhay ng kapwa Pilipino. Putang ina yung kakapal ng mukha nyo. Mga buwisit kayo. Pero matatapos din kayong mga animal kayo. Matatapos din kayong mga kupal kayo, ha? Kaya mag-antay-antay lang kayo. Lalong-lalo ka na rin sa Ontiveros. Matatapos ka din. Mawawala ka rin sa posisyong buwaka ng ina mo ka. At pag wala ka na sa posisyong hayop ka, babalik ka ulit sa kalsada at magsisisigaw ka ulit sa iyong kalayaan. At sana by then, putang ina nyo lahat kayong mga komunista kayo. Sana ikulong kayo lahat, mga hayop kayo. Merong si Harry Roque. Merong mensahe si Harry Roque kay Risa Ontiveros. Pakinggan natin. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP, NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magkasabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Wala na, tulpo. Hindi, pero totoo to, mantakin mo, for the past 3 years, actually, hindi nga 3 years for the past 6 years plus 3 years, wala nang ginawa ito sila Risa Ontiveros kundi sirain ng mga Duterte. Kasama sila De Lima, mga Dilawan Tae. Oo, kasama na yan. Walang ginawa kundi sirain ng mga Duterte. Pero look where the Dutertes are right now. Well, kinakaharap nila ngayon ang pinakamatinding pagsubok na kinaharap ng isang leader ng bayang Pilipinas. Yun yung ipagkanunuka at traidoring ka ng mga kababayan mo mismo, lalong-lalo na yung mga natulungan mo, mga walang utang na loob ang mga punyeta. Nandun na tayo. Pero ang mga Duterte ay nananatiling sentro pa rin ng kapangyarihan pagdating sa politika, na kahit na anong gawin ng lahat ng mga nagsama-sama ng mga to, puwersa ng media, puwersa ng mga komunista, rebelde, socialist, mga yung tawag daw nila, mga socialist, mga simbahan, mga satanas din naman, mga nasa gobyerno na mga walang utang na loob, congressman, mga senador, nagsama-sama na ang lahat ng to, pero makikita ninyo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. Now, influential ang mga Duterte. Influential sila in a sense that mahal sila ng makaramihan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang influensya nila nasa tao. Hindi influential na may kapangyarihan at ihaharas ka. Yung iyong kalayaan, human rights, i-violate nila. Hindi ganun. Influential sila in a sense that people love them. Mahal sila ng mga Pilipino na hindi ninyo kayang makuha. Magbabayad kayo ng testigo para sirain ang mga yan. Mantakin mo, hindi ka nandidiri, Risa Ontiveros, nagbayad ka ng 500,000 para lang idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara dyan sa may daladalang baril dyan sa Glory Mountain. Hinayupa ka. Hindi ka nahihiya. Tapos, putang ina, kayong mga madre, tuwan-tuwa kayo dito sa napakabulaan, sinungaling at nahudas na si Risa Ontiveros, kayong mga taga-Sinsko. Kupal kayo. Diretso mo, Harry. Naglaon na parang bulak, no? So ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, hindi mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at ang katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin hindi mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para kayo manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay nako, tapos ang nakakabuwisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sila lang yung malinis. Pero ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O kita mo itong gawain to. Gawain ba na matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? Yun ang pinakamasaklap. Na ginagawa nila itong kadimonyohan na ito para magipit yung taong walang kasalanan. Pwede kang magpakulong or magpakawala ng 100 na guilty na mga kriminal. Huwag ka lang magkukulong ng isang tao. Human rights violation ang sinisigaw ninyo, tapos nagbabayad kayo ng tao para alam mo yun, bigyan ng sala itong mga walang kasalanan. At ang pinaka nakakadiri talaga dito is man of faith and man of church, itong ginaganyan nila. Taong simbahan, nagkakalat ng salita ng Panginoon, nagliliberate ng mga tao, nagbabago ng buhay ng mga tao, tumulong sa pamahalaan, tumulong sa mga nasusunugan,
nadidilubyo, natural calamities, laging nandiyan dyan. Nakakatulong sa lahat ng mga magagandang nais ng bayang Pilipinas, nakasuporta. Pinakukulong para lang sa pansarili nilang agenda na mapabagsak yung mga kalaban nila sa politika. Si Pastor Apollo Kibuloy ay isang taong simbahan. Isang taong simbahan na pinipilit yurakan ang kanyang pagkatao para pandirihan siya. Pero mas lalong nakikilala at gumagawa ang Panginoon ng gumagawa ang Panginoon ng paraan para lalo siyang malinis ang kanyang pangalan. Ito na tong itong instance na ito. Ilan pang testigo ang binayaran? Buti sana kung si Risa Ontiveros ngayon lang nasangkot dyan. Pangatlong beses na po ito. May bikoy pa. Meron pa yung mga kabatang, meron pang kinidnap daw dyan para lang magtestigo. Dyan sa Senado. Yung mga paggawa-gawa pa ng mga peking yung mga ginawa pa nilang kapikian dyan sa corona, impeachment. Hindi ba? Sa putang ina, sobrang demonyo nitong tao na ito. Na putya, pati ba naman yung mga bumabati ko sa kanya ngayon dahil bistado na siya, pinapa-take down nila yung mga account. Di ba, putya Risa Ontiveros, lahat ng ito ay aanihin mo. Lahat ng ito ibabalik sa'yo. Sa totoo lang, mayroon pang banggitin dito tungkol sa PhilHealth Yung PhilHealth na puro mukha mo pinaglalagyan ng lahat ng bus na gamit ang pondo ng PhilHealth para lang umingay ka sa kampanya at manalo. Kapal ng pagmumukha mo, ma'am. O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan na ito. Kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya. Inaamin niya hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya niyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis. Ayun. Sinusuka na kayo. Kaya sana talaga, yung mga involved na mga senador dito, si Senator Bato, si Senator Bongo, sana maglunsad kayo ng Senate inquiry patungkol dito. Imbitahin nyo yung alias rin na yan at tanungin nyo siya ng kung ano-anong mga bagay para malaman, totoo ba itong rest house na ito? Totoo ba na nakasama pa sila Matubato? So, putangin yan. Sila pa pala yung nagtatago kay Matubato, sinasabi nila nakalabas na ng bansa o kaya kung talagang nakalabas ng bansa yan, alam nila kung paano nakalabas ng bansa. Sila pala nagtatago dyan, di ba? Sinasabi nila, hindi nila alam paano nakalabas. Walang record, blah blah blah, heads will roll. Yung pala, kayo ang nagtatago. Daming na-reveal dito, lalo-lalo yung mga staff na yan, yung DOJ, yung si Lagdameo, lahat nadamay rito. Kaya kailangan talaga, nyo to, pagtuunan nyo to ng pansin, tapos mag-file kayo ng ethics complaint dyan sa babae na yan. Hindi lang isang beses nangyari, 2 beses, 3 beses nangyari. Dapat wala tayong ganyang mga mambabatas, yung mga kriminal ang isip.